Nauwi sa putukan ang pag-aresto sa mga hinihinalang magnanakaw sa Pasay City. Ayon sa kaanak ng isa sa mga suspect, pagnanakaw raw ng mga kable ang pakay ng grupo. Pero tinitignan ng mga pulis ang posibilidad na target din ng grupo ang pagnanakaw sa isang pawn shop. Live mula sa Pasay City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, sa ngayon ay isinara muna itong binuksang manhole na pinasok kanina ng mga otoridad para hulihin nga itong mga suspect na tangka raw na magnakaw sa ilang mga establishmento gaya ng pawn shop dito sa kabaan ng Pasay, itong Arnai Street, Pasay City. At kaninang umaga ay nabulabog ang mga tao rito dahil nga dito sa narinig nila na ingay mula sa tunnel. Pasado alas 11 ng umaga nang itimbre sa pulisya ang ingay mula sa tunnel na katapat ng isang pawn shop. Dumating ang SWAT team at lumusong sa Tripa de Galina Creek. Naroon daw kasi ang bukana ng tunnel na posibleng labasan ng mga sospek. Ilang taga-SWAT ang nakapasok sa bukana. Doon nagkaputukan. Dumating ang kaanak ng isa sa mga sospek at nakiusap sa hepe ng Pasay Police na itigil ang pagpapaputok. Hindi raw magnanakaw ng mga gamit sa pawn shop ang mga suspect. Tatawag po sila siguro sa barang. Hello, Karodi. Ito po, Hindi sila kasi tinigyan sila. Nagtatanso. Kasi nakita din sa kataya, napasok sa tanso. Linya ng PLDT. 5 minutong tumagal ang putukan. Habang nagbabantay ang pulisya, dumating ang backhoe at jackhammer ng MMDA para sirain ang aspalto sa tapat ng pawn shop. Nakabaon kasi sa kalye ang bukasan papasok sa tunnel. Matapos ang 3 oras sa pagbabakbak, nabuksan ang lagusan ng tunnel. Maya-maya pa, yung acetylene. Na-recover ang ilang jack, martilyo, pala at iba't ibang klase ng bakal pang tibag. May bangkaring gawa sa styro na posible raw na sinakyan ng mga sospek. Hindi pa matukoy ng pulisya kung tinangka nga bang nakawan ng isa sa mga pawn shop o jewelry shop dito. Pero dati nang may ninakawan na pawn shop. pagkaalam ko yan yung sa Baclaran, di ba? Yung sa ilalim din na dumaan, halos sa ilang metro din yung dinig nila. So ito hindi na tayo nagdalawang isip pa, talagang inalam na natin sa ilalim and hopefully may makita tayo sa ilalim. Bandang alas 6 ng hapon, nasa kote ang 7 sa mga sospek. Dinala sila sa Pasay General Hospital para ipamedical. Jessica, pasado alas 8 kanina ay pinasara na nga ito at hininto itong search operation dahil may mga nakuha pang mga gamit na pinaniniwala ang galing sa mga suspect. Kabilang dyan, itong cable wire ng PLDT. Ayon sa nakausap nating mga suspect, kinausap ko sila kanina, hindi raw sila acetylene gang, kundi mga spaghetti, miyembro raw sila ng spaghetti gang. At kinausap ko itong mga taga Pasay PNP. Ang sabi naman nila, posibleng ito raw ay Imbornal gang. Jessica? So, yung mga kable ng PLDT, yun ang tinatangka nilang nakawan at hindi totoo yung hinala ng pulis na ito yung mga bumubutas ng tunnel papunta sa mga bahay sanglaan o pawn shop. Cesar? Bali nakausap ko yung pinakahepe ng Pasay PNP, no? Tinanong natin yan mula kaninang umaga hanggang alas 5 ng hapon kasi nga ang allegation nitong may-ari ng pawn shop sa mismong tapat nung kung saan nakita itong mga suspect. Ayon sa kanila ay mga acetylene gang nga daw dahil nakita yung pag-usok na galing sa tunnel, pati na yung maingay na pagpukpok na nanggagaling sa tunnel. Ang sagot sa akin nung isa sa mga nakausap kong suspect, sabi nila kaya daw sila nagtitik-tik ay dahil yung kable mismo ay nasa loob ng malaking kable pa na nakadikit naman sa mismong simento, no, sa pader. So kailangan daw nilang gibain yun at tiktikin. Ang purpose naman kaya daw umusok yung mula sa tunnel, may usok na nakita itong mga gwardya. Ayon sa suspect, nagsisindi raw sila dahil sinusunog daw yung mga kable ng PLDT. So isa lang daw ang sana lumabas dito. Sabi ng mga suspect, kung pagbibintangan sila o makukulong man sila, sana raw hindi bilang miyembro ng acetylene gang dahil hindi naman sila magnanakaw ng mga gamit sa loob ng pawn shop. Okay, pero Cesar, pag nanakaw pa rin yun, kahit ano pa yung ninanakaw nila, di ba? Theft pa rin yun pag sila'y kinasuhan. Exactly, Jessica. Pero ayon naman dun sa mga kamag-anak, Jessica, medyo malaking
malaki daw yung kaso kapag ang pinagtangkaan nila ay itong mga pawn shop na may lamang mga ginto o yung mga gamit na mamahalin versus dun sa mga kable ng kuryente na yung ibang, sabi nga nung biro nga nung isang suspect nung nakulong daw yung kapitbahay niya dahil sa pagnanakaw ng kable ng kuryente, kinabukasan nakalaya niya. Kaya lang revelation ngayon itong mga napaka makukulay na mga pangalan pala ng mga gang, no? May acetylene gang, may spaghetti gang, at meron pang imbornal gang. Nako, talaga naman dala ng kahirapan. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.